Ito ang pamilya Porco. Ang lalaki sa pinakakanan ay si Peter Porco, ang haligi ng tahanan, at sa kaliwa ay ang kanyang asawang si Joan Porco. Ang kanilang masayang pagsasama ay pinatutunayan ng larawan ng kanilang dalawang malulusog at matatalinong anak na lalaki. Sa pagtingin sa mga masasayang ngiting ito, walang sino man ang makakaisip na halos 20 taon makalipas, isang kakilakilabot na trahedya ang darating at wawasak sa kanilang masayang pamilya. Ang biktima ay si Peter Porco, na natagpo ang patay sa likod mismo ng pinto ng kanilang bahay. Ang kanyang asawa ay nag-aagaw buhay naman sa kanilang kama na puno ng dugo. Sino ang may kagagawan ng mga bagay na ito? Anong sama ng loob ang naganap na umabot sa puntong ganito kalupit ang ginawa ng salarin sa mag-asawang Porco? Taong 2004, sa nayon ng Del Mar, Albany County, New York, USA. Si Peter, ngayon ay 52 taong gulang na, ay nagtatrabaho bilang isang court clerk. Sa kanyang trabaho, si G. Peter ay laging sumusunod sa lahat ng patakaran, bihirang lumiban sa trabaho at laging dumarating sa opisina sa tamang oras, hindi kailanman nahuhuli sa anumang dahilan. Samantala si Joan Porco, na 54 taong gulang na, ay araw-araw na ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang mananaliksik sa speech pathology para sa mga bata. Siya ay isang mahusay na babae na laging natatapos ng maayos at metikuloso ang kanyang mga gawain sa opisina na may mataas na antas ng responsibilidad. Ang kanilang 2 anak na lalaki ay mga binata na rin. Ang panganay na si Jonathan, 30 taong gulang, ay kasapi ng US Navy sa South Carolina. Ang bunsong anak naman, si Christopher, 21 taong gulang, ay isang mag-aaral sa University of Rochester sa New York. Ang tagumpay na iyon ay bunga ng tamang pagbalanse ng kabaitan at istriktong pagpapalaki ng mag-asawang Porco. Kung si John ay medyo malambing sa mga bata upang maramdaman nila ang pagmamahal ng lubusan, si G. Peter naman ay gumaganap bilang isang huwarang ama, maging istrikto kung kinakailangan upang gabayan ang kanyang mga anak sa tamang landas. Pagkatapos ng 60 na taon, ang pamilya Porco ay puno pa rin ng tawanan at kaligayahan. Sa kanilang katandaan, kahit na malayo sa kanilang 2 anak na parehong nag-aaral at nagtatrabaho sa labas, ramdam pa rin ng mag-asawang Porco ang kabuuan ng buhay dahil sa kanilang pagmamalaki sa 2 anak na ngayon ay matatanda na at may magandang kinabukasan. Sa isang perpektong pamilyang middle class, sila ay minamahal ng lahat ng kanilang mga kapitbahay. Ang kanilang buhay ay payapang lumilipas hanggang sa isang mapait na araw sa pagtatapos ng 2004. Noong umaga ng Nobyembre 17, 2004, sa nayon ng Del Mar, Albany County, New York, USA, biglang lumiban si G. Peter sa kanyang opisina sa korte nang walang malinaw na dahilan. Ito ay isang napakadipang karaniwang pangyayari dahil hindi siya kailanman kumilos ng ganoon at kung mayroon mang biglaang pangyayari dahil sa kanyang pagiging responsable, tiyak na tatawag siya sa opisina upang ipaalam na siya ay mahuhuli ng kaunti o liliban. Ngunit ilang oras na ang lumipas at ang mesa ni G. Peter ay nanatiling bakante. Sinimulan siyang tawagan ng kanyang mga kasamahan sa telepono. Gayunpaman, walang signal ang telepono. Dahil may naramdamang mali, si Michael, isang kasamahan ni G. Peter sa korte na isa ring pulis, ay nagsabing pupuntahan niya ang bahay ni Peter upang tingnan. Nagmaneho si Michael papunta sa harap ng bahay ni Peter. Lumapit siya at nag-doorbell, ngunit walang lumabas upang buksan ang pinto. Kakaiba. Dahil ang susi ay nakasaksak pa sa labas ng trangka, ibig sabihin ay nasa bahay si Peter. Dahil may nararamdamang hindi tama, mabilis na pinihit ni Michael ang seradura at itinulak ang pinto. Gayunpaman, tila may nakaharang sa loob na pumipigil sa kanyang buksan ng pinto.
Ginamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak ni Michael ng malakas ang pinto papasok at sa sandaling iyon natuklasan niya sa kanyang harapan ang pinaka-nakakagulat na tanawin. Sa sala, si Peter ay nakahandusay at hindi gumagalaw sa likod ng pinto. Agad na tumawag si Michael ng ambulansya at ipinagbigay alam sa pulisya. 5 minuto ang nakalipas, dumating na sa pinangyarihan ang mga medical staff at ang investigation team. Matapos ang mabilis na pagsusuri, idineklara ng medical team na si G. Peter ay namatay na ilang oras bago dumating si Michael dahil sa sobrang tinding pinsala sa ulo. Sa sandaling iyon, tila may naalala si Michael. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahang pulis na kailangan nilang mabilis na suriin ang buong bahay dahil bukod kay G. Peter, si Gneng, Joan ay hindi pa rin nakikita. Matapos ang masusing paghahanap, nang huminto sila sa silid tulugan ng mag-asawang Porco, natuklasan ng pulisya na si Joan ay nakahiga sa kama, ngunit malubha rin ang mga sugat tulad ng kanyang asawa. Masuwerte pa rin, si Joan ay humihinga pa ng bahagya. Agad na nagsagawa ng first aid ang mga medical staff, binigyan siya ng oxygen. Ayon sa paunang pagsusuri, si G. Peter ay nakaranas ng 16 na palo sa ulo na humantong sa kanyang malagim na kamatayan. Bagamat si Gneng, Joan ay may katulad na mga pinsala sa ulo, isang himala na kahit na napakalubha ng kanyang mga sugat, siya ay nananatiling may mahinang hininga. Kaya naman, kung may pagkakataong mailigtas siya, mas magiging madali ang paghahanap sa taong pumatay sa mag-asawang biktima. Habang ang mga medical staff ay nagsisikap na iligtas ang buhay ni Gneng, Joan, ang mga investigador ay mabilis na naghiwa-hiwalay upang mangalap ng mahahalagang ebidensya sa bahay ng mag-asawang Porco na pinaghihinala ang unang pinangyarihan ng kakilakilabot na pagpatay. Sa pag-obserba sa crime scene sa sala at kusina, napansin ng pulisya na basa pa ang sahig ng banyo, ibig sabihin ay hindi pa nagtatagal itong ginamit. May isang taong kaahit lang dahil ang labaha ay itinapon sa lababo at puno rin ng dugo. Mayroong maraming patak ng dugo sa hagdanan. Sa kusina, may isang tasa ng kape sa mesa na mainit-init pa at ang makinang panghugas ng pinggan ay umaandar. Sa mesa, may isang lunchbox na bagong handa. Ang mga gamit na ito ay nagpapahiwatig na tila may isang taong gumamit sa kanila bilang bahagi ng isang pang-araw-araw na gawain. Pag-aahit, pagtimpla ng kape, paghahanda ng lunchbox. Tiyak na walang oras ang salarin para gawin ang mga bagay na iyon at sa katunayan, hindi siya mag-aaksaya ng panahon sa pagtimpla ng kape at paghuhugas ng pinggan para sa biktima. Kaya ang pinakamakatwirang teorya noon ay posibleng si G. Peter mismo ang bumaba mula sa silid tulugan patungo sa kusina at isinagawa ang kanyang mga karaniwang gawain tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Gayunpaman, sa oras na iyon, nagtanong ang pulisya kung si G. Peter ba ay pinatay bago siya bumaba o pagkatapos niyang bumaba. Agad na nakakuha ng sagot ang pulisya sa kanilang tanong nang lumitaw ang isang detalye na nagpapahiwatig na sina G. Peter at G. Gneng, Joan ay pinatay sa kanilang silid tulugan. Partikular, sa panahon ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na sa tabi ng kinahihigaan ni Joan ay may isang palakol na puno ng dugo. Bukod pa rito, batay sa mga mantsa ng dugo sa crime scene, sinuri ng pulisya na ito ay isang senyales na ang pinakamalaking posibilidad ay si G. Peter ay kinaladkad ang kanyang duguan na katawan mula sa silid tulugan pababa sa hagdan. Ayon sa forensic team, malamang na isinagawa ni G. Peter ang mga nabanggit na gawain ayon sa kanyang nakasanayan habang nasa isang estado ng kawalan ng malay, isang karaniwang kababalaghan sa mga taong may malubhang pinsala sa utak.
Hanggang sa ang huling karaniwang kilos na nagawa ni Peter ay ang paglabas ng pinto upang kunin ang diaryo at bumalik sa loob, na siyang pagkakataon din na huminto na ang kanyang utak at hindi na kayang kumilos ng walang malay. Noon lamang siya bumagsak sa sahig habang ang pinto ng bahay ay bahagya pang naisara. Ngunit sapat lamang iyon upang patunayan na isinagawa ni G. Peter ang isang pambihirang kilos na karaniwan sa mga taong may pinsala sa utak. Kung sino ang nagdulot ng pinsala sa utak ni G. Peter ay nananatiling walang anumang bakas na makakatulong sa pulisya na makahanap ng sagot. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat sa bahay, hindi nagtagal ay nakatuklas ang pulisya ng iba pang mga kahina-hinalang puntos. Una, maraming detalye sa bahay ang sa unang tingin ay mukhang isang pagnanakaw. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, malinaw na hindi ito makatwiran. Partikular, habang ang lahat ng mga cabinet at drawer ay nakabukas ng maluwang, ang mga mahahalaga at mamahaling gamit ay halos nananatili sa kanilang mga lugar. Walang palatandaan ng pagnanakaw. Pangalawa, habang ang bintana kung saan sa loob ay may screen laban sa lamok na punit sa gitna na naghinala sa pulisya na maaaring ito ang daanan ng magnanakaw, ay hindi pala daanan gaya ng inaasahan. Dahil nang tumayo ang pulisya mula sa loob ng bahay at inabot ang kamay sa punit na screen upang suriin, natuklasan nilang ang bintana ay maaari lamang mabuksan ng hanggang 10 sentimetro. Nang tanungin ng pulisya ang mga kapitbahay tungkol dito, nalaman nilang dahil sa takot sa mga magnanakaw, inayos ng mag-asawang Porco ang mga bolt sa bintana upang mabuksan lamang ito ng mga 10 sentimetro. Kakaiba na may bintanang 10 sentimetro lamang ang pagkakabukas. Kung nais ng salarin na pumasok sa ganitong paraan, ito ay isang bagay na ganap na imposible. Kung gayon, lalong walang dahilan para sa salarin na mag-abala sa pagpunit ng screen laban sa lamok. Sa huli, ano ang layunin ng salarin sa pagpunit ng screen? Ipinapalagay ng pulisya na ang kilos na iyon ay maaaring para lamang lumikha ng isang peking crime scene upang linlangin ng pulisya na isiping pumasok ang salarin sa pamamagitan ng bintana. Ngunit kung paano talaga siya nakapasok sa bahay ay kailangan pang imbestigahan. Samantala, naisip ni Boris, ang detective na namamahala sa kaso, na ang mga kakaiba at mahirap maunawa ang kilos na iyon ay maaaring dahil sa hindi matatag na pag-iisip ng salarin o mayroon siyang galit sa mag-asawang Porco. Kaya't bumaling si Boris at tinanong si G. Michael, ang nag-ulat ng krimen at malapit na kasamahan ni G. Peter, kung mayroong anumang kahina-hinala sa mga relasyon ng dalawang biktima. Nanahimik sandali si Michael at nag-isip. Pagkatapos ay sinabi na si Gnang, "John ay napakabait kaya bihirang magkaroon ng alitan sa sinuman. Ngunit para kay G. Peter, totoo ngang may 2 tao siyang nakaalitan noon. Ang isa ay isang partido sa isang kaso kung saan si G. Peter ay kasangkot at ang taong ito ay nanumpa na maghihiganti kay G. Peter." Gayunpaman, biglang naalala ni Michael na sa panahong iyon, ang suspek ay may legal na alibi dahil siya ay nasa pansamantalang piitan pa at 3 araw pa bago siya palayain. Ang isa pa ay isang dating nagpapautang na si Frank, isang pinsan ni G. Peter. Dahil alam ni G. Peter ang mga ilegal na gawain ni G. Frank, maaring sinubukan ni G. Frank na alisin si Peter. Ngunit hindi pa nagtatagal. Ang taong ito ay naaresto na rin. Ang ikatlong kahina-hinalang punto, ang sistema ng seguridad sa bahay ay sadyang pinatay ng isang tao. Partikular, ang alarma para sa pagnanakaw ay pinatay noong 2 ng umaga. Ang linya ng telepono ay pinutol din at maging ang alagang aso na karaniwang inaalagaan ng mag-asawang Porco sa loob ng bahay ay ikinulong sa basement. Ito ay napaka-imposible dahil walang magnanakaw na ganoon katalino na alam ang bawat sulok ng bahay.
Hinala ni Detective Boris na malaki ang posibilidad na ang salarin ay isang taong kakilala ng mag-asawang Porco, sapat pa nga ang pagiging malapit upang kabisado ang bawat galaw sa loob ng bahay. Kaya't muling tinanong ni Boris si G. Michael, kung bukod sa mag-asawang Porco, sino pa ang kasama sa pamilya ng biktima? Agad na sinabi ni Michael na may 2 anak na lalaki ang mag-asawang Porco, sina Jonathan at Christopher, ngunit pareho na silang nagtatrabaho at nag-aaral sa malayo at matagal nang bumukod. Tila may napagtanto habang ang ambulansya nalulansig ng John ay paalis na. Tumakbo si Detective Boris palapit sa kanya at nagtanong, si Jonathan ba ang may gawa nito? Kamangha-mangha kahit na napakalubha ng kanyang mga sugat, narinig parinig ng Joan. At nakatugon sa tanong ni Boris, pilit niyang iniling ang kanyang ulo. Pagkatapos, nagpatuloy ang detective sa pagtatanong, kung gayon, si Christopher ba ang gumawa nito? Nakakagulat. Sa pagkakataong ito, tumango si John. Si Boris, matapos makuha ang mahalagang impormasyon, ay agad na ipinagbigay alam sa pulisya ng county upang maglabas ng utos na hanapin ang bunsong anak, si Christopher, na nag-aaral sa University of Rochester, 230 milya ang layo. Nakapagtataka, bago pa man siya hanapin ng pulisya, si Christopher na mismo ang kusang nakipag-ugnayan. Tumawag siya sa istasyon ng pulisya dahil narinig niya ang malungkot na balita tungkol sa kanyang mga magulang na may boses na nagpapakita ng kakaibang kalmado. Sa panahong iyon, kinontak din ng pulisya ang panganay na anak ng mag-asawang Porco, si Jonathan. Nang marinig ang balitang pinatay ang kanyang ama, labis na nagulantang si Jonathan, isang reaksyon na malayo sa kanyang kapatid. Ang pagkakaibang ito sa pagitan ng dalawa ay lalong nagpatindi sa hinala ng pulisya kay Christopher. Gayunpaman, bukod sa pagtango ni Gingnang John, wala pang mahalagang ebidensya ang investigation team para hatulan si Christopher, o kung ang salarin ay sinuman, ang pinakamahalaga ay kailangan pa rin ng pulisya ng ebidensya, hindi lamang isang hula batay sa isang pagtango. Upang magawa iyon, muling hiniling ng pulisya na tanungin ang magkapatid na Jonathan at Christopher. Sa mga tanong ng pulisya, pareho nilang sinabi na sa oras ng insidente, wala sila sa bahay at bawat isa ay nagsabing may sapat silang alibi upang patunayan ang kanilang kawalang kasalanan. Idineklara ni Jonathan na noong panahong iyon, siya ay nasa isang nuclear submarine na nagsasagawa ng misyon sa South Carolina, mahigit 500 kilometro mula sa New York. At napatunayan ng pulisya na lahat ay totoo gaya ng sinabi ni Jonathan. Kaya naman, agad siyang inalis sa listahan ng mga suspek. Si Christopher naman, idineklara niyang noong gabing iyon, natutulog siya sa sofa sa sala ng kanilang dormitoryo. Gayunpaman, matapos tanungin ang mga kaibigan ni Christopher na kasama niya sa dormitoryo, sinabi nilang noong gabing iyon ay mayroong isang pagtitipon sa sala ng dormitoryo at sa oras na iyon, walang sinuman ang nakakita kay Christopher doon. Sa kabila ng pagpapabulaan sa kanyang alibi, iginiit ni Christopher na hindi siya umuwi at higit sa lahat, wala siyang anumang dahilan para gumawa ng ganoong kalupit sa kanyang mga magulang. Ang katotohanan ay hindi maaaring ibatay lamang sa salaysay ng isang tao at lalong kahina-hinala kung ito ay mula sa isang suspek. Bagamat hindi masampahan ng kaso ng pulisya si Christopher, alam nilang mayroon silang ibang opsyon upang malaman ang katotohanan, ang masusing investigasyon kay Christopher. Ayon sa mga kamag-anak at kaibigan ni Christopher, mula pagkabata, mayroon na siyang ugaling magnakaw ng maliliit na bagay at kapag kailangan niya ng pera, ipinagpatuloy niya ang ugaling iyon sa pamamagitan ng paggawa ng isang eksena na tila may pumasok sa kanilang bahay at ninakaw ang laptop ng kanyang mga magulang. Sa katunayan, ayon sa isang dating kaibigan ni Chris, si Chris mismo ang kumuha nito at ibinenta ang laptop sa eBay, ang pinakamalaking online auction website sa mundo.
Nang medyo lumaki na, partikular sa panahon bago siya pumasok sa kolehiyo, nag-apply si Chris para magtrabaho sa isang veterinary hospital. Mula nang dumating si Chris, biglang nawala ang ilang mga electronic device sa ospital. Gayunpaman, walang ebidensya ang amo sa pagnanakaw ni Chris hanggang sa kalaunan, bigla niyang natuklasan na lahat ng iyon ay ibinebenta ni Chris sa eBay. Matapos mangalap ng impormasyon, nagpasya ang pulisya na buksan ang kasaysayan ng aktibidad ni Chris sa eBay at dito, natuklasan nilang hindi lamang siya nagbebenta ng mga ninakaw na gamit, kundi nagpo-post din ng mga panloloko. Partikular, nag-post si Chris ng mga item para sa pagbebenta, ngunit pagkatapos ay hindi niya ipinadala sa mga customer ang mga item na kanilang binayaran. Hindi lamang iyon, nagpanggap din si Chris bilang kanyang kapatid na si Jonathan upang magpadala ng mga email sa mga customer. Nagsisinungaling na si Chris ay namatay na, kaya hindi nila maipapadala ang iyong order at humihingi ng pangunawa. Isa-isang panlilinlang at pamamaraan sa pamamagitan ng patuloy na panloloko sa eBay, kumita si Chris ng ilang $10 bawat linggo at sa puntong ito, ang halaga ay umabot na sa $100. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang ugali ni Christopher sa pagsisinungaling ay lalong lumala nang pumasok siya sa University of Rochester, isang paaralan na mahigit 3 oras ang biyahe mula sa kanilang bahay. Dito, sinabi ni Chris na siya ay anak ng isang napakayamang pamilya na nagmamay-ari ng maraming ari-arian sa silangang Estados Unidos. Ipinagmayabang pa niya na binilhan siya ng kanyang ama ng isang bagong dilaw na jeep, isang mamahaling sasakyan para sa isang estudyante sa kolehiyo. Sa paglipas ng panahon, nalunod si Chris sa kanyang mga kasinungalingan. Sa halip na mag-aral tulad ng kanyang mga kasamahan, abala siya sa paggastos ng perang nakuha mula sa panloloko at pakikipagparty sa mga kaibigan kung saan-saan. Sa huli, nagpadala ang administrasyon ng University of Rochester ng isang babala sa email kay Chris dahil hindi niya natapos ang mga kinakailangang kurso sa semestre. Itinago ni Chris ang bagay na ito at walang sinabi sa kanyang mga magulang. Ngunit ang lihim ay hindi maitatago magpakailanman. Isang araw nakatanggap si Peter ng isang email tungkol sa mga grado ng kanyang anak kasama ang maraming iba pang mga babala sa akademiko. Ito ang nagpagalit ng husto kay Peter. Agad niyang tinawagan upang pagalitan si Chris. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Chris ay naglalakbay kasama ang mga kaibigan at binaliwala ang tawag ng kanyang ama. Walang ibang magawa, nag-iwan si Peter ng email para sa kanyang anak na naglalaman ng mga pangaral tungkol sa kanyang pag-aaral at maling pag-uugali sa pagtatago ng katotohanan na malapit na siyang mapaalis sa paaralan. Matapos basahin ang email ng kanyang ama, kalmadong sumagot si Chris sa pamamagitan ng email. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, sa pagkakataong ito, nagpatuloy siya sa pagbibigay katwiran at sinisi ang administrasyon ng paaralan. Sinabi ni Chris na ang kanyang mga grado sa mga asignatura ay laging B, isang average na grado na hindi pa nga naabot ng marami, at sa kasalukuyan, maayos ang kanyang pag-aaral. Tungkol naman sa isang asignatura na bumagsak si Chris, ito raw ay dahil nawala ng guro ang kanyang exam paper, kaya nagkaroon ng pagkakamali sa grado. Gayunpaman, humingi na raw ng tawad ang paaralan at nangakong hindi na siya sisingilin ng tuition fee sa susunod na semestre. Bukod sa mga sinungaling na paliwanag na ito, tusong sinabi rin ni Chris na ang tuition fee para sa susunod na buwan ay sasagutin ng paaralan, ngunit upang maisakatuparan ito, kailangan niyang hingin ang numero ng account ng kanyang ama at ang kanyang pirma upang maproseso ang paghinto sa pag-utang ng student loan para sa susunod na buwan. Noon, naniniwala pa rin si Peter sa kanyang anak.
Kaya ipinadala niya ang impormasyon ng kanyang Citibank bank account at ang kanyang pirma sa kanyang anak. Sa kabila ng pagsisinungaling sa kanyang ama, pumunta si Chris sa Citibank, pinirpekpekto ang pirma ng kanyang ama at pumirma sa isang guarantee form para umutang ng 1,100. Kalahati ng perang ito ay ginamit ni Chris para bayaran ang kanyang tuition fee sa University of Rochester at ang kalahati ay para sa pakikipag-party kasama ang mga kaibigan buong gabi. Ang bagay na ito, tulad ng mga naunang kasinungalingan, ay hindi nagtagal at natuklasan din ni G. Peter. Sa pagkakataong ito, nabunyag ang lahat ng ginawa ni Chris sa pamamagitan ng mga abiso mula sa bangko. Sinuri ng pulisya ang email ni G. Peter at natuklasan ang email na ipinadala niya kay Chris noong Nobyembre 1, 2004. Sa email, kinwestiyon ni G. Peter ang kanyang anak tungkol sa kawalan nito ng katapatan. Gusto niyang marinig ang dahilan kung bakit umutang si Chris ng ganoong kalaking halaga nang hindi humihingi ng pahintulot sa kanyang ama. Bukod dito, sinabi rin ni Peter kay Chris na pupunta siya sa bangko at sasabihin sa kanila na hindi siya kasali bilang taga-garantiya sa utang ng kanyang anak. Kinabukasan ng umaga, matapos magpadala ng email kay Chris, pumunta si G. Peter sa Citibank. Dito, nakatanggap siya ng isa pang nakakagulat na balita. Ang kanyang bunsong anak ay hindi lamang umutang ng 131,000, kundi bumili rin ng isang dilaw na jeep sa installment plan gamit ang kanyang pangalan. Ang galit ni Peter ay umabot sa sukdulan. Kinuha niya ang kanyang telepono at maraming beses na tinawagan si Chris. Gayunpaman, ang suwail na anak ay natural na hindi sumasagot. Noong Nobyembre 3, 2004, 2 araw, matapos malaman ang tungkol sa utang ni Chris, hindi makontak ng mag-asawang Porco ang kanilang anak. Walang ibang magawa, nagpatuloy si G. Peter sa pagpapadala ng email kay Chris. Binalaan niya ang kanyang anak na kung patuloy niyang uulitin ang pagkakamali, hindi na niya ito kailanman patatawarin. Gayunpaman, si Peter ay isang amang mapagmahal pa rin sa kanyang anak, kaya hindi niya maiwasang mag-alala para kay Chris dahil ilang araw na siyang hindi makontak. Kaya sa dulo ng email, sinabi niya, "Maaaring bigo kami sa iyo sa bagay na ito, pero mahal ka pa rin namin ni nanay mo at talagang nag-aalala kami sa iyong kinabukasan. Kaya't makipag-ugnayan ka at maaari nating ayusin ang problemang ito ng magkasama." Mula sa impormasyong ito, lalong naniwala ang pulisya na may motibo si Christopher na saktan ang kanyang mga magulang. Ang kilos na pagtatangkang pumatay sa mag-asawang Porco ay posibleng nagmula sa galit ni Chris nang matuklasan ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Gayunpaman, sa katotohanan, ang mga bagay na ito ay hindi pa sapat upang makasuhan si Chris, kaya't nagpatuloy sila sa pag-iimbestiga sa suspek na ito. Sa proseso ng pag-iimbestiga sa mga aktibidad ni Christopher sa panahong ito, nalaman ng pulisya na bago ang araw ng krimen, pumunta siya sa isang kumpanya na dalubhasa sa pagpapayo sa pananalapi. Agad na pinuntahan ng pulisya ang kumpanyang iyon. Nang tanungin, sinabi ng isang empleyado ng kumpanya na nakilala niya si Christopher. Humingi raw siya ng payo para magbukas ng isang investment account na nagkakahalaga ng $1 milyong. Nagsimulang maghinala ang mga investigador. Agad nilang sinuri ang impormasyon tungkol sa mag-asawang Porco at tulad ng inaasahan, ang mag-asawang Porco ay kumuha ng isang life insurance policy na nagkakahalaga ng $1 milyong. Ang insurance policy na ito ay may probisyon na nagsisiguro na kung mamatay ang mag-asawang Porco, ang kanilang kamag-anak ay makakatanggap ng buong halaga mula sa kumpanya ng insurance. Ang impormasyong ito ay napakahalaga sa kaso. Sinimulang pagtagpi-tagpiin ng mga investigador ang mga nilalaman ng mga mensahe sa email account ni G. Peter. Sa inbox, maraming email na ipinadala ni Chris kay G. Peter,
At isa sa mga iyon ay isang mensahe na humihingi ng kanyang Social Security number at numero ng lisensya sa pagmamaneho. Sinabi ni Chris na hinihiling niya ang impormasyong iyon upang ayusin ang ilang mga papeles na may kinalaman sa pananalapi para sa susunod na semestre sa paaralan. Kaya't nakuha ng pulisya ang mga pangunahing ebidensya tungkol sa pagiging pangunahing suspect ni Chris, kabilang ang alitan sa pagitan ni Chris at ng kanyang mga magulang tungkol sa lihim na utang, ang kanyang sitwasyon sa pag-aaral, at ang jeep na kanyang binili. Ang mag-asawang Porco ay mayroong isang life insurance policy na nagkakahalaga ng $1,000,000 na tumutugma rin sa halaga ng investment na balak ilagay ni Chris sa kumpanya ng pananalapi. Ang mga bagay na ito ay unti-unting naglilinaw sa motibo ni Chris sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang mga ito upang mahatulan si Chris. Kailangang malaman ng pulisya kung saan nagpunta si Chris noong gabi ng krimen. Kung ito ay sa bahay ng mag-asawang Porco kasama ang testimonya ni Ginang John, maaari na siyang mahatulan. Dahil dito, nagsimulang makipag-ugnayan ng pulisya sa paaralan kung saan nag-aaral si Chris upang makuha ang mga CCTV footage mula sa parking lot. Bukod pa rito, kinuha rin ng pulisya ang mga video recording mula sa mga pangunahing highway na nagdudugtong sa University of Rochester sa bahay ng mag-asawang Porco noong gabi ng krimen upang paghambingin. Ang unang layunin ng pulisya ay hanapin ang bakas ng dilaw na jeep ni Christopher sa video footage mula sa parking lot ng universidad. Natuklasan ng pulisya na noong Nobyembre 14, 2004, 10:30 ng gabi, isang dilaw na jeep ang umalis sa parking lot. Samantala, ayon sa ulat mula sa file ng kaso, ang alarma sa bahay ni G. Peter ay pinatay noong 2:06 ng umaga noong Nobyembre 15, 2004. Ang pagitan ng dalawang pangyayari ay mahigit 3 oras na nagkataong pareho sa oras ng biyahe sa pagitan ng Rochester University at ng bahay ng mag-asawang Porco. Noong Nobyembre 19, 2004, ang huling aktibidad na naitala sa bahay ng mag-asawang Porco ay ang pagputol ng linya ng telepono noong 4:59 ng umaga. Pagkatapos noon, mahigit 3 oras ang lumipas. Naitala ng kamera sa parking lot ng universidad ang imahe ng dilaw na jeep na bumabalik sa parking lot ng Rochester University noong 8:30 ng umaga. Agad na ipinasuri ng pulisya sa isang image analysis expert ang video. Hindi naging mahirap para sa kanila na patunayan na ang jeep na lumitaw sa video ng security camera ay ang dilaw na jeep ni Christopher. Bukod pa rito, kasabay nito, ang balita tungkol sa kaso ay inilabas sa media. Isang lalaki ang tumawag sa istasyon ng pulisya at sinabing habang nagmamaneho siya malapit sa bahay ni G. Peter, nakita niya ang isang dilaw na jeep na nakaparada sa daan patungo sa bahay ng biktima. Kinuha ang camera footage mula sa sasakyan ng lalaking ito at totoo ngang noong araw na iyon, nagmaneho siya malapit sa bahay ng mag-asawang Porco. Sa video, may isang malabong anino ng isang dilaw na jeep. Sa puntong iyon, nagsimulang dumami ang mga ebidensya laban kay Christopher. Gayunpaman, sa totoo lang, pinatutunayan lamang nito na iyon ay sasakyan ni Christopher. Hindi maaaring hatulan ng pulisya si Christopher kung walang ebidensya na nagpapatunay na si Christopher ang nagmamaneho ng sasakyan noon. Ang susunod na layunin ng pulisya ay patunayan na si Christopher mismo ang nagmamaneho ng dilaw na jeep sa panahong iyon. Agad na sinisiyasat ng pulisya ang kasaysayan ng pagbabayad sa pamamagitan ng Easy Pass card ni Chris sa mga toll booth sa daan mula sa University of Rochester papunta sa bahay ng mag-asawang Porco. Kung nagmaneho siya pauwi, tiyak na lilitaw ang impormasyon sa Easy Pass card. Gayunpaman, kakaiba,
Walang nakitang kasaysayan ng pagbabayad sa pamamagitan ng EZ Pass card ni Chris sa mga toll booth na iyon. Bakit ganoon? Upang masagot ang tanong na ito, nagpasya ang pulisya na humingi ng warrant at halughugin ang dilaw na jeep ni Chris. At hindi inaasahan, tulad ng inaasahan ng pulisya sa loob ng sasakyan, natagpuan nila ang EZ Pass card ni Chris na tinanggal at itinapon sa sahig ng kotse. Biglang naalala ng mga investigador na ayon sa karaniwang batas, kung mawala ng isang tao ang kanyang EZ Pass card, madali pa ring makadaan sa toll booth dahil maaaring bumili ng ticket ang may-ari ng sasakyan gamit ang cash. Ipinapalagay ng mga investigador na sadyang nagpanggap si Christopher na nawala ang kanyang card upang maiwasan ang pag-iwan ng anumang bakas sa kanyang pagbabalik sa bahay. Desididong makahanap ng ebidensya at linawin na si Christopher ay naroroon sa toll booth noong gabing iyon, kinontak ng pulisya ang mga empleyado na naka-duty sa mga toll booth noong gabing iyon upang tanungin kung may nakakaalala sa isang dilaw na jeep na dumaan. Sa kabutihang palad, may isang nakakaalala. Sinabi ng babaeng empleyado na kinuha niya ang ticket mula sa isang dilaw na jeep bago matapos ang kanyang shift noong 11 ng gabi. Gayunpaman, isa pang paghihirap ang dumating. Hindi na maalala ng empleyado ang anumang katangian ng driver. Sa kabutihang palad, dahil noong gabing iyon ay mahigit 12 sasakyan lamang ang nagbayad ng cash sa pagdaan sa toll booth, nagpasya ang pulisya na kolektahin ang lahat ng 12 papel na ticket. Dinala ang mga ito sa laboratorio upang hanapin ang mga fingerprint o anumang biological samples na naiwan. Pinutol nila ang mga tiket sa maliliit na piraso, naghahanap ng mga selula ng balat na naiwan upang matukoy ang DNA. Lahat ng mga sample ng DNA ay inihambing sa sample ni Christopher. Hindi tulad ng inaasahan, isa sa dish labbing ticket ang nagkaroon ng tugmang resulta. Iyon ay nagpapatunay na 100% na dumaan si Christopher sa toll booth noong gabing iyon at ang kanyang alibi ay naging walang silbi. Si Detective Boris, sa puntong ito, ay tiyak na sa sandaling magising signang, John, maaari na nilang isampa ang kaso laban sa salarin na si Chris. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi naging kasing dali ng inaasahan ng detective na ito. Nang signang, John ay matagumpay na naoperahan at nagkamalay, ang kanyang mga testimonya ay nagpagulat sa lahat ng mga investigador. Nakakagulat nang magkamalay siya, sinabi ni Gneng. John na wala siyang naaalala tungkol sa nangyari noong gabing iyon, kahit ang pagtangon niya matapos ang tanong ni Detective Boris ay wala na siyang alaala. Iginigiit niya na si Chris ay walang kinalaman sa pagpatay sa kanyang asawa, kaya naman, signang. John, ang tanging saksi noon, ay nagbigay ng isang testimonya na ganap na tumatanggi sa ebidensya ng pulisya. Ito ay nagpahirap sa proseso ng pagsasakdal. Hindi pa naglalabas ng hatol ang korte sa pagkakasala ni Christopher. Noong Disyembre 2004, nagpadala si Gneng, Joan ng isang video sa grand jury. Ang nilalaman ay kasama ang kanyang testimonya tungkol sa mga pangyayari noong gabing iyon, ngunit hindi man lang binanggit ang kanyang bunsong anak na si Christopher. Ang kaso ay hindi pa rin natatapos. Noong Setyembre 2005, nagpatuloy si Gang, Joan, sa pag-file ng apela para kay Christopher. Sumulat siya ng isang liham na nananawagan sa mga autoridad na iwanan na ang kanyang anak at hinihiling sa pulisya na hanapin ang tunay na pumatay sa kanyang asawa sa halip na patuloy na pagtuunan ng pansin ang kanyang anak. Sa buong proseso ng paglilitis hanggang sa magkaroon ng pinal na hatol, ang mag-ina ay laging magkasamang lumalabas. Mahigpit silang magkahawak kamay sa bawat pagdinig. Ang mga larawan ng mag-ina ay kumalat sa mga pahayagan. Marami ang hindi makaintindi kung paano nagawang walang awang patayin ni Christopher ang kanyang ama, sirain ang mukha ng kanyang ina at muntik nang kunin ang buhay nito.
at pagkatapos ay kalmadong tumingin sa mata ng kanyang ina at ngumiti na parang walang nangyari. Tungkol naman kay Ganang, Joan, bagamat nakakagalit, naiintindihan nila ang motibo sa pagbabago ng kanyang testimonya. Ang pagmamahal ng isang ina ay minsan nagiging dahilan upang makalimutan ng isang tao na makilala ang tama sa mali. Ngunit ang katarungan ay nananatili. Hindi maaaring yumuko ang batas sa isang masamang tao na walang paggalang sa mga itinakdang alituntunin. At sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi na iligtas ni Gning, Joan, ang kanyang makasalanang anak. Noong Disyembre 11, 2006, matapos maibigay ang lahat ng sapat na ebidensya mula sa pulisya, hinatulan ng hukom si Christopher ng 50 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong na walang parol sa unang 50 taon. Ayon sa ilang mga eksperto, si Christopher ay maaaring may isang sakit sa pag-iisip na humantong sa mga kilos na may malubhang kahihinatnan, lalo na ang pagkamatay ni G. Peter. Gayunpaman, walang makatwirang dahilan para palampasin ang mga krimen na ginawa ni Christopher. Sa kasalukuyan, si Christopher ay nagsisilbi pa rin ng kanyang sentensya sa Clinton Correctional Facility sa New York. Bagamat iginigiit niya pa rin ang kanyang kawalang kasalanan, at ngayon, kahit 20 taon na ang lumipas, si Gnang, Joan, ay patuloy na naghahanap ng pera para piyansahan si Christopher kahit na lahat ng pagsisikap ay walang resulta. Sa huli, matapos ang lahat ng mga pagtatalo at kahit na si Christopher ay nagbayad na para sa kanyang mga kasalanan, si G. Peter, isang huwarang ama at asawa, ang marahil ang pinakakawawa na namatay sa kamay mismo ng kanyang sariling anak. Lalo pang hindi inaasahan na sa huli, ang kanyang asawa na kasama niya sa hirap at ginhawa ay nagpasya ring baguhin ang kanyang testimonya dahil sa pagmamahal sa anak. Hinahanap ang lahat ng paraan upang itago ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa para lamang maibalik ang kalayaan ng kanyang paboritong anak na si Christopher.